dumalaw kami dito para umattend na okasyon at syempre gawin pa yung ibang mga garden projects namin. Ano. Oo, bossy. Pakita mo kami. Ipilay ako. Ipilay ka sa akin. So update tayo dito sa ating mga halaman. Grabe ang jade natin, no. Kita nyo, no. Parang uhaw na uhaw. All the hurt that she was feeling, I was feeling too. Hello everyone, this is Hermes Sunao, Pini Dino Park and Eco Garden. Welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, meron pong okasyon dito sa Oliva Pasita Farm sa Pangasinan. Yung pag-aari nila Ma'am Donna at Sir Edward de Guzman. And ngayon nga po, dumalaw kami dito para umattend na okasyon at syempre gawin pa yung ibang mga garden projects namin. Ano. Yan yung matutunghayan nyo ngayon sa araw na ito. Kaya ako ready na kayo mga ka-MVP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ngayon nga po sa mga nagsusubaybay sa ating YouTube channel, madalas nyo pong makita itong ating pagbablog dito sa farm, Oliva Pasita Farm. 3 hectares farm po yan na may mga manggahan at iba't ibang klaseng mga garden attraction na ginagawa namin. Ano. Kaya naman po ngayong araw na ito, meron tayong ilang gagawing garden project at syempre mga plant updates natin sa mga nilagay natin ditong halaman. Papakita po namin yan sa inyo, no? At saka syempre atin na rin tayo ng masayang okasyon dito. Birthday kasi ni Sir Edward de Guzman ngayon. Happy birthday Sir Edward de Guzman. And enjoy nyo lang po yung day nyo. At kami naman po dito, enjoy namin yung pagtatanim. At syempre mamaya makikisaya kami dyan. Yun, nadami ko na. Yun, andito po sila ngayon. And ito yung latest na ginawa. Dun sa tatlong caving, nilagyan natin ng parang mapupulang halaman tulad ng akalaypa. Yan. Papunta doon para may touch of something naman. So, kanina po, hinukay na nila to. Ayan, nagukay sila at ayan, nabol-habol natin dyan yung paggawa. Inabutan na kami ng Tutok ng bulkan. ano ka ba wala ng bulkan dito ba? Sinisira ni unang yung vlog ko talaga. Oh. Naputok ng araw. Patak ng araw. And ayan po, tinitiligan ni Arthur. Pagod na pagod po yung mga bata. Ayan si at ayan si Ronron. Si Juday po ay may sunburn. Ayan si Iskiri po ay taong grasa na. Ang galing ni Iskiri, o tingnan nyo. Ayan po, at dito nilagay yung mga akalaypa. And si Arthur po ang nagdidilig. So yan yung mga ilan sa mga nadagdag dito sa Oliva Pasita Farm, no? At ayan, magtatanim na po sila. Panuorin nyo muna po.
So, ayan po yung pagganapan para sa preparation ng birthday ni Sir Edward, and yan po yung mga tao dito sa farm, and meron ditong kasiyahan, nakakatuwa. So, mamaya pakita ko sa inyo rin yung mga mangyayari dito. Syempre yung mga pagkain natin dito sa farm, no? Pakita ko rin po sa inyo. So, ang daming magagandang nangyayari dito, and ayan, babalikan natin yung mga projects natin, garden projects dito mamaya. So, update tayo dito sa ating mga halaman. Grabe ang jade natin, no? Kita nyo, no? Parang uhaw na uhaw sila dun sa tindi ng init nung araw na natatanggap nila dito. May mga times po na nagkakaroon ng kulubot, tsaka nagkakaroon ng parang sunburn sa dahon nila, pero adjustment lang naman yan. Pero kayang-kayang habulin, katulad nitong isa na to. Yan, medyo kinulang siya ng tubig. Dito ibang klase yung pag-aalaga ng jade dun sa mga ganito natin, no? Mga rosette type at mga succulents, kasi sila yung mga nandito na ayan, pinapaliguan natin ng tubig. Sila yung mas talagang matitibay pagdating sa kakulangan sa tubig, ano. Pero yung mga jade natin, sa kanila unang nakikita yung pagbabago at kakulangan doon sa tubig. So this one, ganyan po yung pagdidilig natin ng mga succulents, and ayan, pinapasadahan namin. Ilang araw natin to mula nung diligan, siguro 3 days before, ano. Pero matatantyan nyo po sa location nyo kung magdidilig na kayo, kasi ang atin naman po talagang tinitingnan dyan yung kanilang soil, no. Kapag tuyo na po yung potting mix, pwede na kayong magdilig, ano. Kapag tuyo na, dito po napakabilis matuyo. Sa tansya ko nga po dito, pwedeng araw-araw yung pagdidilig, ano, kasi yung ginamit natin sa kanya is fast draining, so pwedeng araw-araw. Pero kung halimbawa naman po na sumablay kayo dun sa araw-araw pagdidilig, kasi ito medyo malayo sa amin, binibilin lang namin sa mga caretaker, kapag sumablay okay lang din naman po, pero ibang klase yung mga succulents natin dito, dahil tanggap na tanggap nila yung enough na sunlight na pangangailangan nila, no. Dito nga lang po sa lugar na ito, medyo yung water naman po, yung ulan, tubig ulan, yun ang kulang sa kanya, no. Kasi dito raw bihira talagang umulan kapag ganitong mga seasons, ano, panahon. So ang kagandahan lang dito, yung kanilang tubig is nanggagaling talaga sa ilalim ng lupa, ano, walang halong chemical, walang halong chlorine. Kaya naman sobrang ganda, at feeling ko talaga yung kulay dito, the best yung mga kulay nila dito, kasi parang galit na galit yung kulay, no, at hindi nagbabago yung mga color nila, no. Maganda pa rin yung mga shade ng mga kulay natin dito ng mga succulents. So ayan po, yan, dilig muna tayo dito ng mga succulents natin, and titigmakin natin yung pagdidilig. Pero po, eto dito po yan sa Pangasinan, ano, iba rin yung treatment natin. Pag nasa Bulacan tayo, iba yung treatment natin dito. Sabi ko nga po sa inyo, medyo tricky ang pag-aalaga ng succulents, and kayo mismo yung makakadiskubre kung paano yung pag-aalaga nyo. Kaya yung iba na hindi nabubuhayan, idepende nyo po sa klima o sa lugar nyo yung pag-aalaga nyo, no. Kung halimbawa katulad dito sa Pangasinan, medyo mainit talaga,
mas dalasan nyo po yung dilig sa kanila, tapos ganyan po yung pagdidiligo. Para in any case na mabilis matuyo yung lupa, medyo matatagalan po talaga yung pag dry ng soil niya. Nasa gayon po may panlaban sila kung halimbawa ilang araw nyo hindi madiligan, no? So ayan po yung updates natin dito sa ating mga succulents dito. So ngayon ang style namin dito sa Acalypa, hindi na namin tinatanggal yung plastic bags, ano, kasi iniiwasan natin yung transplant shock, no? Kapag halimbawa nagta-transfer tayo ng plants, kapag nauuga yung ugat, ang tendency manibago yung halaman, no? Katulad nung nangyari dun sa una nating Acalypa, yan, na pinagpag yung lupa bago itanim, naging ganito po, ano, yan, no? Look, pero sabi nila may tumutubo na raw dahon na yun sa ilalim, may mga tumutubo na, pero ito talaga tagal na. For this one, yan, titingnan natin kung ano mangyayari. Trial and error tayo dito sa mga Acalypa natin. At ayan, hindi namin tinanggalan ng mga seedling bags para hindi magalaw yung kanilang roots at manatili yung pagkakakapit nila ng ugat dun sa kanilang lupa, ano. So ayan, kain na dito sa birthday ni Sir Edward dito sa Oliva Pasita Farm. Dito sa Oliva Pasita Farm. Kaya tara na sa kanyo. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. at kung hindi ngayon ang panahon upang ikaw ay mahalin bukas na walang hanggan.
po. Walang baka naman yan. Nasong. Tapos yung iba naman. Sino kaya ang inabot? Alam mo na. Ito, from JR. O puro pang ano to, pang safety. Pang safety ha. Kayang mag-isa dahil kailanman ay laging ikaw ang iibigin ko sa tuwina di mo magsabihin ang nasa damdamin ay nadaramang lumalayo ka na ngayon sa akin. So ayan na po, nakapag-freshen up na kami si Omeng and nandun sila. Hindi sa may veranda, no? Ayun. Pakita kayo dito. So ayan, alas 6 na ng umaga and makikami gumising para maglakad-lakad dito sa Abalayan. Oh. Tawag pala si Mama. Nandito naman makikita nyo yung kabuuan ng ano.